Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 751 Rewards, First Update, please vote for me. Nagbiro ako saglit at saka bumaba sa negosyo. Bagamat lahat ng nangyari sa Liangzhou ay ipinadala ni Fei Ge sa Jingzhou, at alam ni Emperor An ang lahat, hindi niya alam ang mga partikular na detalye, kaya't hiniling niya kay Jingzi na sabihin muli sa kanila. Sinabi ito ni Jingzi ng detalyado, simula sa pagkuha ng pinuno ng wulan at ang ideya sa Jingxi. Pagkatapos magsalita, pinalakpakan ni Andy ang kanyang mga kamay ng paulit-ulit. Okay, maganda yan. Sa katunayan, matapos marinig na si Jingzi ay nanalo sa Martial Arts Alliance Leader, bahagyang nag-alala si Emperor An habang nasa sabik. Sa korte, sesame official lang siya from the 5th rank. Bagamat direktang tumatanggap siya ng mga order mula sa kanya, napakaliit pa rin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bilang pinuno ng alyansa ng martial arts, maaari siyang makatakas sa korte at direktang sumapi sa sekta. Pagdating ng panahon, kaya niyang lampasan. Sa labas ng court, ngunit ngayong narinig niya ito, hindi na nagdalawang isip si Jingzi. Matapos makuha ang pinuno ng alyansa ng martial arts, naisip din niya kung paano pag-isahin ang ibang sekta para sa paggamit ng korte. Ito ay isang bagay na hindi kailanman ng ahas na isipin ni Emperor An. Tuwang-tuwa siya, agad niyang ipinangako, sige lang at gawin mo. Ipapasa ko ang utos. Hanggat ito ang lungsod kung saan nais mong magbukas ng opisina ng pahayagan, tindahan ng alak at bahay ng pabango, ang lokal na prefect at mga opisyal ay dapat naganap na makipagtulungan sa iyong trabaho, at hanggat nakuha mo ayon sa aking utos, ang lokasyon ng tanggapan ng pahayagan, tindahan ng alak at lahat ng iyong tahanan ay ibinibigay ng Wenxiang I Residence. Pagtatapon, noong ginagawa ng Zhangja Winery ang negosyo ng alak, binigyan siya ni Emperor An ng gintong medalya. Ang gawaan ng alak ay naging isang maharlikang negosyo, kaya ang mga restoran sa lahat ng laki sa lungsod ng Jingzhou ay nagsimulang pahalagahan ang paggamit ng alak ng Zhangja Winery. Nang maglaon, napag-usapan ni Jingzi at Zhang Xiaoyu na ang bahagi ng buwanang kita ng gawaan ng alak ay ibibigay sa publiko. At ngayong binigyan siya ni Emperor An ng berdeng ilaw, naging malaking kita na negosyo para sa kanya ang magnegosyo sa ibang lugar, kaya natural na nahihiya siyang kunin ang lahat ng ito. Kamahalan, hindi ito maganda. Hindi ako kulang sa pera mo. Ikanaway ni Emperor An ang kanyang kamay at seryosong nagsabi, ginawa mo ito upang malutas ang isang problema na hindi ko kailanman naisip, at kung sa wakas ay maabot ka ng pahayagan. Speaking of quality education, ito ay isang malaking kaganapan na makikinabang sa Angwo sa mga susunod na henerasyon. Wala akong pakialam sa pera. Noong sinaunang panahon, maraming ginto ang ibinebenta para sa mga buto ng kabayo, ngunit ngayon ay ginagamit ni Emperor An ang perang ito para lamang itali si Jingzi ng mahigpit sa kanya. Nang makita ito ni Jingzi, hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga detalye ng negosasyon sa Zhejiang Heavy Cavalry Regiment. Nang marinig niya na ang dahilan kung bakit dumating ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment sa Liangzhou ay dahil sa mga tagubili ng hari ng Jin, ang mukha ni Emperor An ay naging madilim. Kamahalan, nakipagkasundo ako kay Kaidan, ang bagong hari ng kanlurang Xinjiang, at hiniling ko sa kanya na magpanggap. Matapos ihayag ni Jingzi ng buo ang kanyang plano, sa wakas ay lumambat ng husto ang ekspresyon ni Emperor An, at nagtanong siya, mapagkakatiwalaan ba itong Kaidan? Umiling siya na hindi sa aking lahi ay dapat magkaroon ng ibang puso at hindi mapagkakatiwalaan. Kaya't binigyan ko siya ng isang tableta bago umalis. Kung walang panlunas, siya ay magiging lubhang hindi komportable. Kaya't sumang-ayon ako sa kanya. Kailangan niyang gawin ang kasunduan. Okay. Tinapik ni Emperor An si Jingzi sa balikat, sinabing, okay, ng 3 beses, at pagkatapos ay sinabi sa sarili, akala ko nanalo ka sa pinuno ng martial arts. Kung wala ang tulong ng sekta, dapat tumigil si Haring Jin. Tiyak na hindi niya iisipin ang tungkol sa paghihimagsik sa maikling panahon. Sinadya ko ring ibalik si Su Jinping, ngunit hindi ko inaasahan na magiging masama pa rin siya. Su Jin. Babalik ang prinsipe ng Jin. Talaga. Natigilan si Jingzi nang marinig niya ang balita. Tumango si Emperor An, ibinalik ko lang siya noong nakaraang araw. Bakit? Si Jingzi ay labis na nalito at sa wakas ay nakaisip ng isang ideya. Maaari nilang panatilihin si Su Jinping sa kustodiya sa Jingzhou. Kahit magrebelde ang hari ng Jin, meron pa rin sila. Isang card bagaman kay Jingzi, hindi mahalaga kung mayroon siya nito o wala, ngunit ang pagpapaalis sa kanya ay masyadong mura para sa kanya. Agad na ipinaliwanag ni Emperor An, mula nang makulong si Su Jinping sa Jingzhou, pinayuhan ako ng hari ng Jin, at ako ay miserable. Lumalabas na mula nang ma-accident si Su Jinping, ang hari ng Jin ay sumusulat na ng mga liham upang humingi ng awa, ngunit isa-isa silang tinanggihan ni Emperor An. At ilang oras na ang nakalipas, nagpadala ng isa pang liham si Haring Jin, na nagsasabing siya ay matanda na at papalapit na ang bagong taon, kaya gusto niyang makita ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, si Haring Jin ay hindi lamang humingi ng awa,
ngunit nangolekta din ng 5,000 tala ng pilak at ipinadala ang mga ito at sinabi na ang pera ay nakuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba't ibang mga antigo at alahas sa bahay. Sa oras na ito, tila walang dahilan si Emperor An para tumanggi, at ipinahiwatig din ni Haring Jin na kung siya ay nag-aalala, si Su Xiaoxiao ay nakarating na sa Jingzhou at maaaring manatili sa lugar ni Su Jinping. Sa makatuwid, pinabayaan ni Emperor An si Su Jinping 2 araw na ang nakalipas. Pagkatapos makinig, si Jingzi ay lihim na hindi nakaimik. Tila mas pinapaboran ng hari ng Jin ang mga lalaki kaysa mga babae at hindi mag-atubiling isakripisyo ang sarili niyang anak na babae upang mailigtas si Su Jinping. Ang ikinakuryos niya, baka nalaman na nila ang epekto ng self-explosion pill at hindi na sila natakot. Umalis ka na lang. Sa karakter niya, kung gusto niya talagang magrebelde, pabayaan mo na si Su Xiaoxiao, kahit nasa Jingzhou si Su Jinping, hindi siya papayagang magbago ng isip. Dahil nakipagsabuatan siya sa mga barbaro sa Western Xinjiang, and you have the evidence. Tiningnan ni Emperor An ang liham na ibinigay ni Jingzi sa kanya at malamig na sinabi, kung gayon ay hinihiling niya ang kanyang sariling pagkawasak. Tila labis na pabor si Emperor An sa mungkahi ni Jingzi. Patuloy niyang itinanong, Jingzi, sa tingin mo ba kailan ang tamang oras para kumilos? Maghintay hanggang sa susunod na taon. Ngumiti si Jingzi at umiling, kamahalan, bagamat maaaring gamitin ang liham na ito bilang ebidensya, mapapatunayan lamang nito na sinuhulan ako ng hari ng Jin sa kanlurang Xinjiang para patayin ako. Iyon nga lang, hindi ito nagpapatunay na gusto niyang magrebelde. Maari siyang parusahan ng iyong kamahalan, ngunit ang krimen ay hindi haantong sa kamatayan. Kaya't kailangan pa nating maghintay hanggang sa pag-atake ng Western Xinjiang ang Kaidan. Lakas ng loob na tumalon, matuturuan natin siya ng leksyon. Matapos marinig ito, tumanggo si Andy bilang pagsang-ayon. Kaya, muling ikinwento ni Jingzi kung magkano ang nakuha niya matapos talunin ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment at kung ano ang ginawa niya sa pagnakawan. Matapos marinig ito, ngumiti si Emperor An at nagsabi, kaya mo ang mga bagay na ito sa iyong sarili, hindi na kailangang magulat sa akin. Tapos tumawa ulit siya. Sinabi, sa pagkakataong ito ay nakamit mo na ang 2 magagandang tagumpay na magkasunod. Gagantimpalaan kita ng malaki. Ano sa palagay mo? Ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo, ngunit ito ay nasa iyong kamahalan. Nag-isip sandali si Emperor An at sinabi, napagpasyahan kong itaas ang iyong opisyal na posisyon sa parehong antas ng iyong ikalimang kapatid na babae. Ano sa palagay mo? Sa parehong antas ni Liu Jinghong. Iyan ay mula sa 2nd antas. Medyo natigilan si Jingzi. Alam niyang malaking gantimpala si Emperor An, ngunit hindi niya naisip na direktang itaas siya sa 3rd antas. Mula sa 5th baitang hanggang sa 2nd baitang, ang span sa gitna ay 6 na baitang talaga. Bago lumabas, kapag nabalitaan ng iba na siya ay isang 5th ranggo lamang na opisyal, madalas nilang minamaliit siya. Maging ang prefect ng Jingxi ay naglakas loob na magsalita ng bastos sa kanya. Maaari mong isipin kung ano ang mangyayari sa kanya kapag siya ay naging isang 2nd ranggo na opisyal. Prestihiyo. Kahit na makipag-away siyang muli kay Bai Qingyuan sa hinaharap, magkakaroon siya ng kumpiyansa. Ngunit nagtanong pa rin siya, kamahalan, napakabilis ba ng opisyal na promosyon na ito? Natatakot ako na baka may pumupuna. Chapter 752 Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Walang pakialam si Andaihon at iwinagayway ang kanyang kamay, nang pinangunahan ng iyong ikalimang kapatid na babae ang kabalyerya ng Jinghong upang labanan ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang, at direkta kong pinangalanan siyang general na Jinghong, walang sinuman ang nang-ahas na gumawa ng irresponsibleng pananalita. Higit pa, ang ginawa mo sa pagkakataong ito ay hindi mas masahol pa sa iyong ikalimang kapatid na babae. Then he analyzed, at saka, ikaw lang ang tumatanggap ng utos sa akin bilang presidente. Mas maganda kung mas mataas ang opisyal na posisyon mo, kung hindi, ikaw ang presidente mula sa 5th baitang. Paano bigyan ng reward ang mga nasa ilalim mo? Si Jingzi ay natural na natuwa tungkol dito, at walang sinasabi, yumuko siya at nagpasalamat, salamat, kamahalan. Pagkatapos tumayo, nagpatuloy siya, kamahalan, dahil mahalaga ang kanlurang Xinjiang sa pagkakataong ito, ang regiment ng kabalyero ay dumanas ng matinding pagkatalo, wala ng mga digmaan sa Liangzhou sa maikling panahon, at ang lungsod ng Liangzhou ay wala na sa panganib, kaya't nakikiusap ako sa iyong kamahalan na payagan ang aking ikalimang kapatid na babae na bumalik sa Jingzhou at ibigay ang kapangyarihang militar. Sinabi na ito ni Jingzi kay Liu Jing noon. Tinalakay ito ni Hong at nakipagkasundo noon pa man. Noong una ay nagplano siyang maghintay hanggang sa bumalik si Liu Jinghong, ngunit ngayon na gusto ni Emperor An na gantimpalaan siya ng ganoong mataas na opisyal na posisyon, at binanggit din ang, katulad ng iyong ikalimang kapatid na babae, ng maraming beses, kahit na may ibang ideya si Emperor An, sasabihin ito ni Jingzi ng maaga. Sinulyapan siya ni Emperor An at nagtanong, sino ang ibig sabihin nito? Kamahalan, ito ang karaniwang intensyon namin ng aking ikalimang kapatid na babae. Tinitigan siya ni Emperor An, at pagkatapos ay tumawa. Ito ang katalinuhan ni Jingzi.
Matapos ang paulit-ulit na paggawa ng magagandang tagumpay at pagkakaroon ng higit na katayuan sa sekta, siya ay na-promote sa pangalawang ranggo ng opisyal na posisyon ng mag-isa. Dapat ay naisip din niya ang sitwasyon ng mataas na mga tagumpay na sumasakop sa master, kaya nagkusa siyang palayain siya. Ibinigay ni Liu Jinghong ang kapangyarihang militar. Isipin na lamang, ang isang leader ng martial arts sa ikalawang baitang ay may pantay na diin sa mga mapagkukunan ng korte at mga mapagkukunan ng sekta. Kung kontrolado ng kanyang kapatid na babae ang pinakailit na hukbo sa Angwo, kahit na hindi ito iniisip ni Emperor An, sasamantalahin ito ng iba para gumawa ng kaguluhan. Nagkusa si Jingzi na hilingin kay Liu Jinghong na ibigay ang kanyang kapangyarihang militar, na sapat na upang ipakita ang kanyang katapatan. Napakatalino ni Emperor An kaya naiintindihan niya ang kanyang mga intensyon noon pa man. Naantig siya at natuwa, at lihim na sinabi na hindi siya nagkakamali sa tao. Ngunit hindi siya sumang-ayon at sinabing, si General Jinghong ay nagsumikap ng husto para sa lungsod ng Liangzhou sa loob ng maraming taon. Ngayong walang digmaan sa Liangzhou, oras na para bumalik siya sa Jingzhou upang muling makiisa sa iyo. Gayunpaman, hindi na kailangang ibigay ang kapangyarihang militar sa mga kamay ni General Jinghong. Nasa kanyang mga kamay. Kung si An Guo ay direktang makakasagupa ng anumang digmaang si Jinghong sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay nagpapakita rin ng tiwala ni Emperor An kay Jingzi. Sunod-sunod na naging maluwag ang usapan ng dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, si Emperor An ay ngumiti at nagsabi, lahat ng bagay sa mundong ito ay kapalaran. Nang dumating ang iyong Panginoon sa Jingzhou, nagkataong tinanggap niya si Mo Chen bilang kanyang disipulo. Maliban sa akin, bukod sa kanilang dalawa, walang ibang tao sa mundo ang nakakaalam. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng maraming taon, ikaw ay magiging kapatid ni Mo Chen na nakababatang kapatid. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy si Emperor An, ikaw na ngayon ang pinuno ng alyansa ng martial arts bilang isang disipulo ng Tiandi sect. Malaki ang silbi ng pagkakakilanlan na ito para sa iyo. Dapat mong unawain itong mabuti. Halimbawa, si Mo Chen ay isa ring disipulo ng Tiandi sect. Ito ay noong ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay dumating upang magpakasal. Ako ang may huling paraan na maaasahan, dahil siya ay makatakas sa pagkakakilanlan ng hukuman, hanggat siya ay makakatakas sa hukuman, hanggat siya ay makakatakas sa hukuman, hanggat maaari siyang makatakas sa hukuman. Kumilos bilang isang miyembro ng sekta ikaw at siya ay parehong miyembro ng sekta. Sa puntong ito, tiningnan ito ni Emperor An. Sumulyap sa akin si Jingzi, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naramdaman ni Jingzi na naiintindihan niya, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin na naiintindihan niya. Yumuko siya at sinabi, kamahalan, naiintindihan ko. Bagamat miyembro ako ng sekta, ang puso ko ay nasa korte ng imperial. Ang katayuan ko sa loob ng sekta ay para lamang sa kaginhawahan, at hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasira sa korte ng imperial. Saglit na natigilan si Andy, kailan pa siya naging tanga? Hindi mo pa ba gaanong naintindihan ang iniutos mo? Bagamat siya ang monarko ng isang bansa, siya rin ay isang ama. Napakalinaw pa rin ni Emperor An tungkol sa iniisip ng kanyang anak. Noong si Jingzi ay wala sa Jingzhou, si Su Mochen ay madalas na nakaupo sa hardin ng imperial ng isang buong araw, nakatingin sa langit sa kanluran, nagluluksa ng mag-isa. Nang maglaon, tinanong ni Emperor An ang personal na kasambahay ni Su Mochen na si Guiji, at sa wakas ay nalaman ito. Sa isip ni Su Mochen. Tungkol sa bagay na ito, masaya si Emperor An noong una, dahil sa kanyang opinyon, kung makakahanap siya ng lalaki sa Anguo na makakapantay kay Su Mochen, si Jingzi iyon, at si Jingzi ang maswerteng bituin ng Anguo. Siya at si Su Mochen Chenzin ay maaaring makamit ang isang kasal, na may pangmatagalang kahalagahan para sa Anguo. Ngunit pagkatapos ay sumakit na naman ang ulo ni Emperor An, dahil alam niyang maraming katiwala si Jingzi sa paligid niya, lalo na ang kanyang mga kapatid na babae. Walang kumpiyansa si Emperor An na hayaan si Jingzi na talikuran ang ibang mga babae at maging isang asawang may kapayapaan ng isip, ngunit si Su Mochen, bilang prinsesa ng Anguo, at imposibleng malaman ng mundo na siya ay nagtatrabaho sa iba. Sa panahon ng pakikibaka, narinig niya na si Jingzi, tulad ni Su Mochen, ay isang disipulo ng Tiandi sect. Sa oras na ito, nagkaroon siya ng ideya at nakaisip ng isang paraan upang makuha ang pinakamahusay sa parehong mundo. Magandang ideya. Pagkatapos niyang hintayin na bumalik siya, tuwang-tuwa siyang natapos magsalita, ngunit hindi tumugon si Jingzi, at nalito si Andy. Hindi kaya ito ay panaginip lamang sa panig ni Mo Chen, at hindi ito sinasadya ni Jingzi. Tapos ang paraan na naisip niya ay hindi gumagana. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Jingzi, kamahalan, nasa Fukhen Palace na ba ang aking nakatatandang kapatid na babae? Tumango si Emperor An nang hindi nag-iisip. Pagkatapos tumango, natigilan siya, dahil tinawagan ni Jingzi si Su Mochen noon. Iyong kamahalan. Ito ang unang pagkakataon na tawagin mo siya bilang, senior sister, sa harap ni Emperor An. At kahit na si Su Mochen ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, sa palasyo, mas angkop na tawagin siyang, Your Highness. Hindi tanga si Jingzi, kaya bakit 2 beses siyang naging tanga sa loob ng maikling panahon?
Ipinikit ni Andy ang kanyang mga mata at nag-isip ng mabuti, at natagpuan ang problema. Hindi siya tanga, masyado siyang matalino. Nagkunwari siyang hindi naintindihan ang sinabi niya, marahil ay dahil ayaw niyang ihayag ang kanilang relasyon sa unang araw pagkabalik niya sa Jingzhou, ngunit ang kanyang mga salita ay naging malinaw na sa kanyang saloobin. Pagkatapos pag-isipan ito, biglang gumaan ang pakiramdam ni Emperor An. Hahanapin mo ba si Mo Chen? Tumango si Jingzi. Anong gagawin? May dinala ako kay senior sister mula sa Liangzhou. Ano ito? Basta, ilang specialty mula sa Liangzhou. Maliwanag ang mga mata ni Emperor An. Natakot si Jingzi na sa oras na ito, sasabihin niya na ang bagay na dinala niya kay Su Mo Chen ay alahas. Ano ang dapat kong gawin kung masaya siyang pakasalan ako ng diretsyo? Bagamat naintindihan niya ang ibig sabihin ni Emperor An, ayaw ni Jingzi na mapilitan siya sa ganitong uri ng bagay, kahit na siya ay Emperor An. Oh, specialty. Dinala mo ba sa akin? Oo. Mabilis na sumagot si Jingzi, yung mga nasugatang yak na iniwan ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, ang ilan sa mga ito ay ginawang tuyong karne ng baka, dadalhin kita. Maraming tao ang dumating. Nagmamadali akong pumunta sa korte sa umaga at hindi ko sila pinapasok sa labas ng palasyo. Ipinadala ng kanyang kamahalan si General Sui upang dalhin sila. Anong espesyalidad? Sumulyap si Emperor An kay Jingzi at bahagyang umiling, iniisip na huwag tumingin dito. Medyo may kakayahan si Jingzi, ngunit pagdating sa relasyon ng lalaki at babae, parati siyang hindi masyadong matalino. Paano niya ito maibibigay sa isang babae? Kabanata 753 Senior Sister. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Sa labas ng Fukhen Palace, sa pasukan ng Royal Garden. Si Su Mo Chen ay nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang, may galit sa kanyang mukha. Talaga, may hindi mapigil ang galit sa kanyang mga salita. Sa panahon na wala si Jingzi, ito ang lugar na pinakahuli na binisita ni Su Mo Chen, inaalala ang bawat detalye ng oras ni Jingzi dito. Gayunpaman, dahil isa siyang prinsesa, mas maaga niyang malalaman kaysa sa iba ang nangyari kay Jingzi sa Jingxi o Liangzhou. Kaya nang ang mga tao sa Jingzhou City ay interesado pa rin sa nangyari kina Jingzi at Reyna Yoyao matapos silang mahuli ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, hindi na bahala si Su Mo Chen. Dumating na si Reyna Yoyao sa Jingzhou. Nang makitang ilang araw na lang ang Chinese New Year, dapat ay babalik na siya kaagad. Bagamat nababalisa si Su Mo Chen, napakasaya pa rin niya. Sa mga araw na ito, bukod pa sa pagkawala ni Jingzi, ang pinakamalaking kabuhayan niya ay naghihintay na mailabas ang pahayagan, at ang paborito niyang basahin ay The Story of the Red Chamber. Bagamat ang kwento ng Red Mansion ay isinulat ni Yu Xiangrong, alam niya na ang nilalaman ng kwento ay nagmula kay Jingzi. Masyado ring inisip ni Su Mo Chen ang love story ni Jie Baoyu, Dai Yu at Bao Chai nang pumasok sa play. Kung ikaw iyon, paano ka pipiliin? At ngayon ang araw kung kailan inilabas ang pahayagan. Pinaalis niya si Guiji ng maaga. Si Hao ay nasa labas ng Jinluan Palace, naghihintay lamang na dalhin ang pahayagan pagkatapos ng susunod na hukuman. Sino ang nakakaalam, ang Guiji ay nagdadala hindi lamang ng mga pahayagan, kundi pati na rin ng mas kapanabik na balita. Matapos marinig ito, namutla ang mukha ni Su Mo Chen, hindi dahil sa masaya siya, kundi dahil sa galit. Siyempre totoo, Your Highness. Tinapik ni Guiji ang umaalon niyang dibdib at huminga ng ilang hininga, tumakbo ako pabalik nang marinig ko ito. Totoong totoo. Ito si Reyna Yao. Si Su Mo Chen na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakakuyom ang kanyang mga kamao, napakawalan Jia. Si Guiji pala ay naghihintay sa labas ng pinto ng Jinluan Palace. Noong una ay gusto niyang maghintay hanggang matapos ang umaga upang kunin ang pahayagan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig niyang pinupuri ni Merongshi si Jingzi at idinagdag na si Shanghai Qingyuan ay napaka-agresibo na tila gusto niyang magpakasal si Jingzi. Matapos marinig ito, hindi na hinintay ni Guiji ang pahayagan at dir-diretsyong tumakbo pabalik upang iulat ang balita. Halos sumabog si Su Mo Chen matapos itong marinig. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa balita na sina Reyna Yoyao at Jingzi ay nahuli ng magkasama at pagkatapos ay bumalik. Narinig din niya ang tungkol sa kagandahan ni Reyna Yoyao, ngunit hindi siya nag-alala. Dahil alam niya na nang dumating si Reyna Yoyao sa Angwo para sa kasal, tiyak na pinili niya ang mga kamag-anak ng emperador. Sa ganoong katayuan lamang sila maaaring maging pantay. Bagamat makapangyarihan si Jingzi, mababa ang kanyang katayuan, paano siya makakapag-asawa? Para sa kanyang sarili, hindi siya basta bilang isang prinsesa. Sa makatuwid, si Reyna Yoyao ay wala sa saklaw ng kanyang pagsasaalang-alang. Paano niya malalaman na ito ang mangyayari? Pakiramdam niya ay hindi maliit ang kompetisyon sa lungsod. Kung titingnan ng bansa, mas malaki ang kompetisyon. Ngunit ano ang impyerno, ngayon ay may isang dayuhang katunggali. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi pa niya nakikita ang mga tao ni Jingzi, ngunit narito ang isang magnanakaw. Matapos magalit, si Su Mo Chen, na nasa balakang, ay malamig na nagsabi, gayunpaman, nananaginip lang siya. Sa napakalaking Angwo, maaari niyang pakasalan ng sinumang gusto niya, ngunit hindi niya ito mapapangasawa. Nasa palasyo pa rin siya ng Jinluan, tama ba? Rongbengo at makilala mo siya.
Ang mga mata ni Su Mochen ay maliwanag at handa na para sa labanan, ngunit nakita niya na ang mga mata ni Guiji ay dilat at naghahanap sa harap. Guiji, anong tinitingin-tingin mo? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, lumingon si Su Mochen at nakita si Jingzi na naglalakad patungo sa kanya mula sa hangin at nyebe. Ang mga snowflake ay nahulog sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha at pilik mata ay agad na naging tubig ng yelo, ngunit wala siyang naramdamang bahid ng lamig, at sa halip ay nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Sa isang bahagyang ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng mga bituin. Jing! Lumabas si Zi sa Jinluan Palace at dumiretso sa Fokhen Palace. Pagdating niya sa gate ng Imperial Garden, nakita niya sina Guiji at Su Mochen, na nakasuot ng snow white dress at nakatalikod sa kanya. Tumayo siya sa Bluestone at dahan-daang lumingon. Nang magtama ang kanyang mga mata kay Jingzi, puno ng pagtataka ang mga mata ni Su Mochen. Marahil dahil sa sobrang tagal niyang nakatayo sa labas, naging medyo maputi ang orihinal niyang kulay rosas na balat. Kasabay ng pagbagsak ng mga snowflake, tila nagpupuno ang mga ito sa isa't isa. Matapos matigilan sandali si Su Mochen, likas niyang itinaas ang kanyang paa upang humakbang pasulong, ngunit tila gusto niyang maging mas nakalaan. Ang nakataas na paa ay huminto sa ere saglit, at sa wakas ay muli itong ibinaba. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit nalaman niyang walang salitang maaaring lumabas. Ang libu-libong salita na orihinal kung gustong sabihin ay nauwi sa walang salita na katahimikan sa sandaling ito, at sa huli ay kumaway na lang ako sa kanya para lumapit. Bago umalis sa Jingzhou noong nakaraan, naghalikan silang dalawa at nagmahalan. Nang makita nilang muli si Su Mochen, ang kanyang mapupulang labi, na hindi matangkad ang kulay, ay lalo pang nagmukhang maislan sa yelo at nyebe, dahilan upang halikan siya ng mga tao. Hindi napigilan ni Jingzi ang kanyang pananabik at mabilis na tumakbo. Mochen, kamahalan. Dahil sabik na nanunood si Guiji mula sa gilid, sa wakas ay idinagdag ni Jingzi ang salitang, Your Highness. Nang marinig niya ang, Mochen, bahagyang napakunot ang bibig ni Su Mochen, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mga mata. Ngunit nang marinig niya ang, Your Highness, nanlamig agad ang mga mata niya at nagtanong, ano ang tawag mo sa akin? Natigilan si Jingzi saglit, at walang malay na sinabi, Senior Sister. Sa pagkakataong ito, hindi umimik si Su Mochen, binigyan siya ng isang mabangis na tingin, at dirdiretsyong naglakad patungo sa Fokhen Palace. Palakas ng palakas ang pagbagsak ng nyebe, agad na tinakpan ang mga bakas ng paa na iniwan niya nang umalis siya, naiwan lamang sila ang pumatay kay Jingzi at Guiji. Napatingin kayong dalawa sa akin at napatingin ako sa inyo, ang awkward ng atmosphere. Sa huli, kinailangan ni Jingzi na magpanggap na nagtanong, Guiji, naging. Saglit na nag-isip si Jingzi, ngunit hindi niya tatalakayin ang mga pisikal na problema ni Su Mochen sa isang maliit na kasambahay, kaya kinailangan niyang baguhin ang kanyang mga salita, hindi ka ba komportable? Umiling si Guiji, bukod sa pag-iisip tungkol kay President Jing araw-araw, napaka-komportable ng kamahalan. Jing, pakiramdam ni Z ay tulala siya. Ano ang nangyari sa kanya at kay Su Mochen, paano ito magagawa ng kanyang personal na kasambahay? Hindi ko alam. Pagkatapos ay ang pagdaragdag ng Your Highness ngayon ay kalabisan. President Jing, alam ni Guiji kung bakit nagagalit ang ating kamahalan. Oh, bakit? Buong pagmamalaking sinabi ni Guiji, hindi dahil kay Reyna Yaoyao. Kaya, ikinwento ni Guiji ang kwento nila ni Su Mochen kanina. Ang pag-uusap ay halos binigkas, at napagtanto ni Jingzi matapos marinig na si Su Mochen ay nagseselos na kay Merongshi mula sa malayo bago siya dumating. Kasabay ng kanyang maling pangalan, kakaiba na masaya si Su Mochen. Oh, ayan na. Tumango si Jingzi, naiintindihan. Sa oras na ito, curious na nagtanong si Guiji, President Jing, ipapangako mo ba talaga ang Reyna Yaoyao na iyon? Dahil narinig lang ni Guiji ang simula sa labas ng Jinluan Hall at tumakas, hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Ano ang tingin mo kay Guiji? Siyempre ayaw ni Pangulong Jing. Pagkatapos ng lahat, bukod pa sa ating mga kataas-taasan, kasama rin ni Pangulong Jing sina Zhou Shiren, General Jing Hong, at Miss Yu mula sa palasyo ng Protector. Napakaraming tao. Lahat sila ay naghihintay kay Pangulong Jing. Bakit sila isusuko ni Pangulong Jing bilang isang reyna lamang? Kabanata 754 ang asawa ng pamilya Jing, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Matapos makinig sa pagsusuri ni Guiji, hindi nagkaimik si Jingzi. Hindi ko maiwasang magtanong, sino ang nagsabi sa iyo ng lahat ng ito? Siyempre ito ang aming kamahalan. Buong pagmamalaking sinabi ni Guiji, at sa panahong ito, maraming beses nang inimbitahan ng ating kamahalan si Zhou Shiren at ang iba pa sa palasyo, at nais kong manatili si Shiren at ang iba pa sa Fokhen Palace buong araw at magkaroon ng maraming kasiyahan sa pakikipag-usap. Medyo nagulat si Jingzi. Maaaring sa panahon ng kanyang pagkawala, ang Jingzhou Women's Group na pinamumunuan ni Su Mochen na abot na banati ng ganoong pagkakatugma at tahimik na pagkakaunawaan. Nang makita siyang tulala, tinapik ni Guiji ang mga snowflake na nahulog sa kanya at nagtanong, hindi pa sumasagot si President Jing, papayag ka ba? Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at sinabing, syempre hindi, kahit para kay Mo Chen, hindi rin ako papayag.
Pagkaraang marinig ito, napangiti si Guiji at hinimok, President Jing, huwag ka nang magsalita pa rito, dahil galit si Pangulong Jing sa amin. Ang kamahalan ay taos puso, mangyaring pumunta at subukang hikayatin ako. Tiyak na hindi na magagalit ang kamahalan. Pumayag si Jingzi at naglakad papunta sa Fukhen Palace. Ang relasyon sa pagitan nina Jingzi at Su Mochen ay bumagsak sa bisperas ng pag-alis sa Jingzhou. Bagamat matagal nang magkakilala ang dalawa, hindi rin nagtagal at nasilyuhan ng halik ang kanilang pagmamahalan. Gayunpaman, si Su Mochen ay gumugol ng maraming oras sa kanyang sarili habang si Jingzi ay umalis sa Jingzhou, at nagkaroon ng puso sa pusong pakikipag-usap kay Zhou Xining, kaya ang kanyang panloob na damdamin para kay Jingzi ay mas malakas kaysa kay Jingzi. Nang malaman niya na si Reyna Yaoyao ay may, hindi makatwirang pag-iisip, tungkol kay Jingzi, napuno siya ng galit. Bilang isang resulta, sa wakas ay nagpakita si Jingzi at hinarap siya ng labis, na lalong ikinadismaya niya. Kaya naman umalis akong galit na walang sabi-sabi. Ngunit nang pumasok siya sa Fukhen Palace, tahimik sa labas ng palasyo, at walang balita na dumating si Jingzi. Si Su Mochen ay nagsimulang sisihin muli ang kanyang sarili, masyado bang maliit ang kanyang pag-uugali? Magagalit lang ba siya at aalis? Nang nagdedebate pa siya kung lalabas siya at titingin, may narinig siyang yabag mula sa labas. Darating. Nakaramdam ng kasiyahan si Su Mochen, ngunit nanatiling matigas ang kanyang mukha, at mabilis siyang umupo, nakatalikod sa pintuan. Dang, dang. Tatlong matulin na katok sa pinto ang umalangaw-ngaw. Kinagat ni Su Mochen ang kanyang mga labi at walang sinabi. Pagkatapos, itinulak ang pinto, at umihip ang malamig na simoy ng hangin, ngunit hindi man lang nakaramdam ng lamig si Su Mochen. Tila naisip niya ang susunod na mangyayari, ang bilis ng tibok ng puso niya, at ang init ng katawan niya. Nang ilang beses kumatok si Jingzi sa pinto ngunit walang sumasagot. Hindi na siya nag-abalang tawagan pa si Su Mochen at itinulak na lang niya ang pinto at pumasok. Si Su Mochen ay nakaupo sa pintuan na nakatalikod sa kanya, tahimik at kalmado, na casual na nakatali ang mahabang buhok, inilantad ang kanyang puting leeg. Ang napakagandang lugar ay walang laman maliban sa isang kwintas. Hinangaan lamang ni Jingzi si Liu Jinghong nang makita niya ito. Halika, Mu Chen. Mahinang tawag ni Jingzi. Maging matapang ka. Sa sandaling pumasok si Jingzi, nagpasya si Su Mochen na manatiling tahimik at hayaan siyang umalis sandali, ngunit pagkatapos marinig ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, hindi niya mapatigas ang kanyang puso. Ang tanging bagay na makapagpapahirap sa iyo ay ang iyong hininga. Maaari mo akong tawaging Mu Chen. Tawagin mo akong kamahalan o senior na kapatid. Nang marinig ito, hindi nag-alala si Jingzi sa galit ni Su Mochen, ngunit sa halip ay natuwa. Okay lang magalit pero natatakot akong hindi ako umimik. Mu Chen, kanina lang nasa labas si Guiji. Hindi ba ako natatakot na ailik ang katotohanan? Kaya nga sinabi ko iyon. Noon pa man ay Mu Chen ang tawag ko sa iyo sa puso ko. Kung talagang iniisip mo, paano ka matatakot kay Guiji? Narinig mo ba iyon? Natatakot ako na hindi iyon ang iniisip mo. Ibinaba ni Su Mochen ang kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga kilay ay nakaka-relax na at ang kanyang tono ay naging mas magaan. Siyempre iyon ang iniisip ko sa puso ko. Naramdaman din ni Jingzi ang pagbabago sa tono ni Su Mochen at nakaramdam siya ng saya. Pagkatapos ay mabilis siyang humakbang pasulong at niyakap siya mula sa likuran, habang si Su Mochen ay nagpupumiglas lamang sa simbolong paraan. Hindi lang siya nakatakas mula sa mga bisig ni Jingzi, ngunit kumapit pa siya palapit sa kanya. At sobrang nasiyahan din siya sa pakiramdam na ito. Ang kanyang likod ay mahigpit na nakadikit sa malakas na dibdib ni Jingzi, at naramdaman pa niya ang tibok ng puso nito, at ang kanyang mga pisngi at leeg ay natatakpan ng pamumula. Gayunpaman, tatawagan kitang senior sister mula ngayon. Matapos marinig ito, si Su Mochen, na nakapatong sa mga bisig ni Jingzi, ay tumagilid ang ulo sa likod at bahagyang sumimangot. Bakit? Dahil nakaupo pa rin si Su Mochen sa oras na ito. Sa upuan, iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay sa baluktot ng kanyang mga binti, at may kaunting puwersa, binuhat niya si Su Mochen habang nakaupo pa rin. Sa sumunod na sandali, sumando si Jingzi sa upuan at pinatong si Su Mochen sa ibabaw niya. Ang bilog na protrusion sa likod ni Su Mochen ay dumaong lang sa base ng hita ni Jingzi. Ang malambot na karanasan ay nagparamdam kay Jingzi ng lihim na kasiyahan. Siya, hindi sinasadyang tumingin sa harap. Kakasabi pa lang niya ng ilang salita, kaya natural na hindi nang ahas si Jingzi na kumilos na parang hayop, kaya agad niyang inulit ang orihinal na mga salita ni Andy. Matalino si Su Mochen at naunawaan kaagad ang kahulugan ng Andy. Lumuwag ang kanyang mga kilay at namula ang kanyang pisngi. Ang malamig na boses na ngayon ay hindi na umiral, at naging malambot at nahihiya, at nagtanong sa mahinang boses, kung gayon paano ka sumagot? Naiintindihan mo ba o hindi? Sinabi niya iyon, tiyak na naintindihan niya, at ang sagot ay halata, ngunit Su Mochen gusto ko pa ring marinig sa kanya ang aking sarili. Nang matapos ni Jingzi ang kanyang sagot, halos makagat ang labi ni Su Mochen, bakit ka nagpapanggap na hindi naiintindihan? Nang makita siyang galit, nakaramdam ng katuwaan si Jingzi,
ngunit mabilis niyang ipinaliwanag, Mo Chen, natatakot ako na kung ipahayag ko kaagad ang aking nararamdaman, direktang ipagkakaloob ng kanyang kamahalan ang kasal. Kaya sinabi niya sa kanya ang kanyang iniisip. Ngayong dumating na si Merong Shi sa Angguo para magpakasal, maraming beses na niyang ipinakita ang kanyang optimismo. Kung naiintindihan ni Jingzi sa pagkakataong ito, ang intensyon ni Emperor An ay maaaring tanggihan niya ang panukala ni Merong Shi sa pamamagitan ng direktang pagbibigay sa kanya ng kasal. Mu Chen, ang pagpapakasal sa iyo ay isang bagay na inaasahan kong gawin, ngunit hindi ko ito magagawa sa lalong madaling panahon. Bagamat masasabing ikaw ay aking nakatatandang kapatid na babae, ikaw ay isa ring prinsesa, at ako ay isang junior official lamang mula sa ikalimang ranggo. Paano ako magiging karapat-dapat dito? Gusto mo bang ipakalat ang salita? Pakiramdam ko ay labis akong nagkasala sa iyo. Upang mapabilib si Sumuchen, nakapagsabi lang siya ng ilang white lies. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, mas bumuti ang pakiramdam ni Sumuchen, ngunit matigas pa rin siyang sumimangot. Ilong, hindi ako nagkamali. Hanggat maaari mo akong pakasalan, wala akong pakialam kung gaano kalaki o maliit ang iyong opisyal na posisyon o kung mayroon kang opisyal na posisyon. Pilit siyang niyakap ni Jingzi, inilagay ang kanyang bibig sa tabi ng tainga ni Sumuchen, at Ulong, ikaw ay hindi ko nararamdamang nagkamali, ngunit ayaw kung mali ang aking babae. Papakasalan kita, ngunit hindi ngayon. Simula ngayon, tatawagan kitang senior sister sa labas para malaman ng lahat na malaki ang naiambag ko sa pagkakataong ito, kamahalan. Ay pangako na gantimpalaan ako ng isang opisyal na posisyon sa ikalawang baitang. Kapag naayos na ang lahat, maaari kitang pakasalan sa pamilya Jing ng hayagan at maging asawa ng pamilya Jing. Well, ang mainit na hininga sa tenga ni Sumuchen ay nakapagpasaya na sa kanya. Nanlambot ang buong katawan niya, at nang marinig niya na pakakasalan siya ni Jingzi, nawala ang lahat ng pagtutol niya. Chapter 755 Nasaan ang regalo mo? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Naramdaman ni Jingzi na siya ay isang talento. Habang inaalaw si Sumuchen, nilinis din niya ang relasyon nila ni Merong Shi. Ngayon si Sumuchen ay nagmamalasakit lamang tungkol sa paglipat at matagal na niyang nakalimutan ang tungkol dito. Malinis. Dahil si Sumuchen ay nakaupo sa mga binti ni Jingzi, ang kanyang likod ay ganap na nakadikit sa dibdib ni Jingzi, at ang mga kamay ni Jingzi ay natural na nakapulupot sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Sa oras na ito, naaamoy ang mahinang halimuyak ng buhok ni Sumuchen at nararamdaman ang matambok at malambot na balat sa kanyang mga binti, bilang isang normal na lalaki, ang mga kamay ni Jingzi ay medyo nawalan ng kontrol. Una, hinimas niya ang ibabang bahagi ng tiyan ni Sumuchen saglit, pagkatapos ay dahan-daang umakyat, sa isang patag na lugar, at hindi nagtagal ay hinarangan siya ng malambot na bundok. Sa halip, umakyat siya ng mga bundok at mga tagaytay. Si Sumuchen at Jingzi ang pinakamalapit noon. Ang aksyon ay walang iba kundi isang mapusok na halik, at ang kanilang relasyon ay nakumpirma lamang bago umalis si Jingzi, na may napakakaunting pisikal na pakikipag-ugnayan. Sa pagkakataong ito ay nagkita silang muli pagkatapos ng mahabang paghihiwalay, at ang dalawa ay napakalapit sa isa't isa, kaya't tahimik na tinanggap ni Sumuchen ang mahigpit na yakap at haplos ni Jingzi, at napakasaya sa kanyang puso, na nagpapakita na siya ay talagang kaakit-akit sa kanya. Ngunit iyon ang nasa ilalim ng linya ni Sumuchen. Nang maramdaman niya ang malalaking kamay ni Jingzi na tumatawid sa mga patong ng mga restraint at lumapit sa kanya, minasahe ito ng ilang beses at hindi pa nakontento, tatanggalin na sana niya ang kanyang damit. Nagulat si Sumuchen. Tumigil ka. Mabilis siyang umupo mula sa mga bisig ni Jingzi at binigyan ng malakas na katok ang dalawang masamang kamay na akmang sasalakayin ang lungsod. Nakaramdam ng sakit si Jingzi at agad itong inalis. Hindi pwede. Paano naranasan ni Sumuchen, isang dilaw na bulaklak, ito? Hingal na siya sa pang-aasar ni Jingzi. Mu Chen, ikaw ang aking babae, at ang mga ito ay natural na akin, bakit hindi? Hindi, wala lang. Kinagat ni Sumuchen ang kanyang mga ngipin at nag-alinlangan. Siya ang prinsesa ng Angguo, at mas tradisyonal siya tungkol sa ganitong uri ng bagay kaysa sa mga ordinaryong babae, kaya pakiramdam niya ay hindi na makakarating si Jingzi bago magpakasal. Bago tayo ikasal, hindi natin magagawa ito. Habang sinasabi niya ito, hinigpitan ni Sumuchen ang kanyang damit. Marahil ay hindi pa rin siya ligtas, kaya ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Dahil sa mahigpit na depensa, medyo nawalan ng magawa si Jingzi. Ngunit naiintindihan din ni Jingzi. Lumaki siya sa palasyo. Bilang isang prinsesa, nakatanggap siya ng pinaka-orthodox na maharlikang edukasyon. Walang masama sa pagiging mas maingat sa ganitong uri ng bagay. Okay. Sabi ni Jingzi, at inilipat ang kanyang kamay sa patas at bahagyang pulang leeg ni Sumuchen. Sa sandaling maisuot niya ito, si Sumuchen ay lumiit na parang nakuryente, sa pag-aakalang si Jingzi ay muling gumawa ng masama. Bakit ka na naman nanggugulo? Hindi nasisiyahang sabi ni Sumuchen habang nagtatago. Mu Chen, gusto lang kitang bigyan ng regalo. Isang regalo. Oo. Tumango si Jingzi, patuloy na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang leeg, at nakangiting sinabi, ipikit mo muna ang iyong mga mata. Oh.
Malamang na may nahulaan si Sumochan, ngumiti ng matamis, hindi na nagtanong pa, at masunerang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, naramdaman niya ang lamig sa kanyang leeg, at isang mahabang guhit ng lamig ang nagtapos sa kanyang likod na mga balikat. Pagkatapos ay binuhat siya ni Jingzi, naglakad ng ilang hakbang sa silid, at pagkatapos ay naupo muli. Natural, nakaupo pa rin siya kay Jingzi, ngunit tila hindi gaanong komportable kaysa sa simula, na parang may tumutulak sa kanya. Okay, pwede mo nang imulat ang iyong mga mata. Binuksan ni Sumochan ang kanyang mga mata at nakitang binuhat siya ni Jingzi sa tansong salamin at naupo. Nang tumingin siya sa bronze mirror, nakita niya ang isang emerald green stripe sa kanyang leeg. Drop-shaped jade necklace, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bilugan na sulok ng drop-shaped jade, maaari mong hulaan na ito ay gumagamit ng mga Kat-Anji tanging materyales at mahusay na pagkakagawa. Napakaganda. Si Sumochan ay time na bumantong hininga, ang kanyang mga mata ay nanliit sa crescent moons, at ang kanyang mukha ay napuno ng masayang ngiti. Bilang isang prinsesa, natural na hindi siya nagkukulang sa mga kwintas, ngunit kulang siya sa kwintas na bigay ng kanyang minamahal. Nakasuot na siya noon, ngunit pagkatapos makumpirma ang relasyon nila ni Jingzi, hinubad niya ito dahil umaasa siyang balang araw ay maisusuot siya nito ng personal. At ngayon, natupad na ang kanyang pangarap, paanong hindi siya magiging masaya? Nakatingin kay Sumochan sa tansong salamin na may ngiti na parang bulaklak, natural na napakasaya ni Jingzi. Muli niyang hinangaan si Liu Jinghong. Kung tutusin, hindi may kukumpara sa lalaki ang maselang pag-iisip ng babae. Gusto mo ba? Ako. Hinawakan ni Sumochan ang kwintas at hindi ito may baba. Nahulaan na niya ito noong hiniling siya ni Jingzi na ipikit ang kanyang mga mata. Ang resulta ay pareho sa kanyang nahulaan, ngunit nagtanong pa rin siya, ito ay binili mo ba ito para sa akin? Kahit alam ko na ang sagot, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko. Ngunit ang sagot ni Jingzi ay palaging nakakagulat. Hindi. Kung gayon saan nanggaling ang kwintas na ito? Kung si Sumochan ay hindi nag-aalala na sirain ang kwintas, gusto na niyang mapunit ito, at ang kanyang tono ay naging malamig muli. Binili ito ng ikalimang kapatid na babae at hiniling sa akin na dalhin ito sa iyo. Ikalimang kapatid na babae. Nang marinig ito, nagsimulang lamambat ang tono ni Sumochan at mahinang nagtanong, bakit ito ibinigay sa akin ng ikalimang kapatid na babae? Alam niya, ano ang nangyari sa pagitan natin? Si Liu Jinghong ang ikalimang kapatid ni Jingzi, at malamang na babae niya ito. Pinahahalagahan pa rin ni Sumochan ang pagkilala mula sa isang babae na pareho niyang panganay na tiyahin at ganoong uri ng kapatid na babae. Well, nasabi ko na kay fifth sister. Seryosong sinabi ni Jingzi, nang bumalik ako sa Jingzhou sa pagkakataong ito, hindi sumama sa akin ang fifth sister, kaya espesyal niyang hiniling sa akin na dalhin ang kwintas. Sa oras na ito, si Jingzi ay hindi siya sapat na hanggal upang sabihin na si Liu Jinghong ay hindi lamang bumili ng mga bagay para kay Sumochan, ngunit bumili din ng mga bagay para sa iba pang dalawang babae. Naglabas siya ng isa pang bracelet at sinabing, meron din itong bracelet, ibigay ko sa iyo. Halika na, subukan mong tingnan kung magkasya ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang payat na kamay ni Sumochan, inilabas ang jade bracelet na may mahinang fluorescence, at ipinakilala ang jade mula sa Western Xinjiang habang inilalagay ito sa kamay ni Sumochan. Gaano kahalaga? Nakilala ni Liu Jinghong si Sumochan at alam niya na ang tangkad at figure ni Sumochan ay hindi gaanong naiiba sa kanya, kaya sinukat niya ito gamit ang sarili niyang kamay noong binili niya ito, kaya angkop ito lalo na sa kamay ni Sumochan. Matapos itong isuot ni Sumochan, itinaas niya ang kanyang kamay at tumingin sa paligid, at nakangiting sinabi, ang ikalimang kapatid na babae ay napakamaalalahanin, mahirap protektahan si Liang Zhou, at naiisip niya pa rin ako. Kapag bumalik siya sa Jingzhou, dapat kong pasalamatan siya ng marami. Lahat tayo ay isang pamilya, ano ang masasabi nating salamat? Walang ingat na sabi ni Jingzi. Sa oras na ito, inilibot ni Sumochan ang kanyang mga mata sa kanya at sinabi sa malamig na boses, binili ako ng ikalimang kapatid na babae ng regalo, ano ang tungkol sa iyo? Dinalhan mo ba ako ng regalo? Bagamat bumili si Liu Jinghong ng bracelet at kwintas para sa kanya ay nakaramdam ng saya si Sumochan nang makilala siya, ngunit iba ito sa binili ng kanyang lalaki. Tsaka naisip ang magdala ng regalo ng panganay kong kapatid kaya walang dahilan kung bakit hindi maisip ng lalaki ko. Unless, wala siya sa puso niya. Kabanata 756 na Kabanata 760 anong regalo, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Hindi naisip ni Jingzi ang isyong ito noon pa man. Nang magtanong si Sumochan, medyo nakaramdam si Jingzi. Gusto niyang magsabi ng panibagong white lie at sabihing binili niya ito, ngunit ang katotohanan ay hindi niya ito binili. Ito ay tiyak na maglalantad ng katotohanan at hahanapin ang kamatayan. Pagkatapos mag-isip sandali, binuhat ni Jingzi si Sumochan at binago ang direksyon para maupo ito sa kondangan nito. Magkaharap ang dalawa, masuyong nakatingin sa kanya. Siyempre, dinalhan kita ng regalo. Ano ito? Ito ay... Nang malapit nang sabihin ni Jingzi ang, ako, nang walang kahihiyan, iniunat ni Sumochan ang kanyang kamay at nagtatakang nagtanong, ito ba ang mahirap? Isang bagay na mahirap. Naramdaman ko yun nung niyakap mo ako kanina. Hindi ako komportable.
Akala ko bagay, pero regalo pala sa'yo. Muling naningkit ang mga mata ni Sumo-chan. Habang si Jingzi ay natulala, inabot niya ito at hinawakan ito. Bago pa siya mapigil ni Jingzi, hinawakan ni Sumo-chan ang kanyang dibdib, kaya napabuntong hininga siya, lumalabas na ang sinabi niya ay hindi katulad ng iniisip niya. Pero bukod doon, ano pa ba ang meron sa kanya? Paano ang mahirap? Sa oras na ito, naabot na ng kamay ni Sumo-chan ang mga damit ni Jingzi. Pagkaraan ng ilang sandali ng panganggapa, sa wakas ay nahanap na niya ang kailangan niya. Wow, sobrang ganda! Nang ilabas ni Sumo-chan ang kanyang kamay, may jade white hairpin sa kanyang palad. Bumagsak dito ang liwanag mula sa sala-sala ng bintana, na nagbuga ng malambot na liwanag. Puting phoenix hairpin. Matapos itong makita ng malinaw ni Jingzi, mapait siyang ngumiti sa kanyang puso. Nang siya at si Merongshi ay dinala ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment, ilang hindi masabi na mga kwento ang nangyari sa pagitan ng dalawa. Gusto niyang humingi ng token kay Merongshi, at sa wakas ay hiningi niya itong puting phoenix hairpin. Ngunit hindi man lang niya sinabi kay Liu Jinghong ang tungkol sa puting phoenix na hairpin na ito. Matapos tretuhin ng ganito ni Bai Qingyuan sa korte ngayon, hindi man lang siya nang ahas na sabihin sa ibang babae. Sa oras na iyon, para itong putik na pumasok sa kanyang pandiya. Kung gusto niyang ipaliwanag ito ng mas malinaw, mahirap. Siya ay orihinal na nagplano na maghanap ng isang lugar upang itago ang puting phoenix hairpin kapag siya ay bumalik sa bahay, at pagkatapos ay ilabas ito kapag siya ay pumunta sa Yayao Kingdom, ngunit bago siya umuwi, si Sumo-chan ay natagpuan ito. Nakaramdam ng pait si Jingzi sa kanyang puso, ngunit kung ikukumpara, mas masaya si Sumo-chan. Itinaas niya ang puting phoenix hairpin at tumingin sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maharlikang pag-aari ng Yayao Kingdom. Napakahusay ng pagkakagawa at pagpili ng material. Mayroon itong bonus na, binili ito ni Jingzi, kaya hindi niya ito maitago. Sinadya mo bang ilabas ang regalo na binili sa akin ni Fifth Sister, at ikaw mismo ang bumili para bigyan ako ng surpresa? Medyo moderno pa rin ang dalagang puso ni Sumo-chan, at itinaas niya ang puting phoenix hairpin at tiningnan ito ng matagal. Nakangiting tanong. Kung si Jingzi ay walang sense na magsabi ng totoo sa oras na ito, pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Siya ay nagkamali pa rin, at si Sumo-chan ay palaging nasa palasyo, at si Merongshi ay pumasok lamang sa palasyo sa Jinluan Palace. Imposible naman. Pagdating mo sa harem, hindi ka natatakot na makaharap sila. Kaya pinlano ni Jingzi na pagbutihin ang kanyang mga pagkakamali. Hanggat umalis si Merongshi sa Jingzhou, walang sino man sa Angguo ang makakaalam ng pinagmula ng puting phoenix na hairpin na ito. Nagpa siya si Jingzi at nakangiting sinabi, "Hoy, matalino ang Mo-chen ko at walang mate at tago sa iyo. Napakaraming tindahan na nagbebenta ng alahas sa Liangzhou ang hinanap ko at tiningnan ng napakaraming alahas, ngunit sa tingin ko ay wala akong magagawa tungkol dito. Ito, tugma sa iyo." Nang makita ko itong white jade hairpin, naisip kong si Mo-chen iyon. Dahil ito lang ang makapaglalabas ng matikas na ugali ni Mo-chen na parang puting jade. Lahat ay gustong purihin, at si Sumo-chan ay walang pagbubukod. Lalo na kapag ang lalaking pumupuri sa kanya ay ang paborito niyang lalaki, ang kanyang mukha ay parang narcissus na namumulaklak, at siya ay napakaganda. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Siyempre totoo. Bakit ako nagsinungaling sa'yo? Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib, nang makuha ko ang hairpin na ito, naisip ko kung ano ang gagawin mo kapag sinuot mo ito. Ang ganda. Tuwang-tuwa si Sumo-chan nang marinig niya ito. Itinaas niya ang kanyang kamay na hawak ang puting phoenix hairpin, na parang gusto niyang isuot ito, ngunit huminto, iniunat ito sa harap ni Jingzi at sinabing, "Isuot mo ito para sa akin." Ang isang hairpin na binili ng isang mahal sa buhay ay dapat na isuot ng minamahal. Okay. Kinuha ito ni Jingzi, maingat na kinuha ang puting phoenix hairpin, at inilagay sa buhok ni Sumo-chan. Tumingin si Sumo-chan sa tansong salamin. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa psychological effects o ano, pero palagi niyang nararamdaman na ang kanyang mukha ay lalong pumuti bilang resulta. Ang galing! Taos puso niyang sinabi, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jingzi. Tila ganap na naipasa ni Sumo-chan ang pagsusulit na ito. Hoy, bakit may matigas na bagay? Dahil si Sumo-chan ay nakaupo sa hita ni Jingzi at gumagalaw pabalik-balik, natural na lumakas ang reaksyon ng katawan ni Jingzi, at ang naramdaman niya sa oras na ito ay eksaktong narito. Habang nagsasalita siya, lalapit na sana si Sumo-chan, ngunit walang intensyon si Jingzi na pigilan siya. Kapag nahawakan talaga niya ito, gagamitin niya ang kanyang mga panlilinlang para magustuhan pa niya itong bumitaw. Subconsciously nag-react lang si Sumo-chan. Nang malapit na siyang abutin, naramdaman niya na ang pakiramdam na nagmumula sa kanyang puwitan ay mas matigas at mas mainit, at tila, tumalon. Bagamat si Sumo-chan ay isang bagitong dalaga, nangyari rin ang eksenang ito nang tumakas sila ni Jingzi sa isang sedan chair sa Yongzhou City. Ito ay lumabas. Ito na naman ang isang iyon. Naunawaan kaagad ni Sumo-chan, namumula ang kanyang mukha, at hindi na siya nang ahas na umupo sa kondangan ni Jingzi. Talon na sana siya pero dahil sa sobrang lambot ng katawan niya, pagkababa niya ay diretso siyang bumagsak sa lupa.
Sa kabutihang palad, siya si Jingzi ay suportado. Masamang tao. Itinulak palayo ang kamay ni Jingzi, tumayo si Sumochen sa lupa, kinurot ang kanyang baywang at sinabing, nag-iisip ka ng masasamang bagay. Si Jingzi, na nalantad ang mga pag-iisip, ay napakamot sa kanyang ulo sa kahihiyan, ang pangunahing dahilan ay si Mo Chen ay napakaganda. Kung ito ay ibang babae, hindi ko man lang titingnan. Ba! Dumura si Sumochen, ngunit masaya pa rin siya sa kanyang puso. Nang matapos ang pag-iibigan, ipinatong ni Sumochen ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, ano ang nangyayari sa pagitan mo at ng reyna na iyon? Bakit gustong-gusto kanyang pakasalan? Saglit na natigilan si Jingzi, saka ngumiti ng mapait at sinabing, Mo Chen, hindi ba ngayon ko lang ipinaliwanag sa iyo ang lahat? Wala akong kinalaman sa reyna yayaw na iyon. Sino ang maniniwala? Kung wala siyang mahanap na iba, bakit kailangan kanyang pakasalan? Bakit tinatanong ka ni Taifo Bai tungkol dito? Pagdating sa kanyang mga opinyon, tatahimik ka ba? Pagdating sa mga babae sa paligid ng kanilang mga lalaki, ang mga babae ay may napakalakas na sixth sense. Kanina lang tinukso ka ni Jingzi, at ngayon mo lang siya nakilala. Wala masyadong sinabi. Ngayong may oras na siya, natural na gusto niyang magtanong. Well, siya ang reyna ng isang bansa kung tutuusin. Kung tatanggi ako ng direkta, hindi ba't ito ay tulad ng pagsampal sa mukha niya sa publiko at pagsira sa pagkakaibigan ni na Angguo at Yao Guo? Sa pagtingin sa seryosong mukha ni Jingzi, sinabi ni Sumochen, talaga. Siyempre totoo, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Sumochen ay sumulyap sa kanya, pagkatapos ay umiling at sinabi. Chapter 757 Hinding-hindi kita mapapatawad, first update, please vote for me. Muli niyang ipinaliwanag kay Sumochen at sa wakas ay nagawa niyang alisin ang problema ni Merongshi. Nagsimula ring matuwa si Jingzi. Sabihin sa akin ang pinanggalingan, kung hindi ay kailangang pasabugan ni Sumochen ng kaldero. Mas matagal silang naging matalik sa silid syempre, ang pinakamagandang magagawa ni Jingzi ay hawakan siya ng 2 beses ng tahimik o halikan siya ng ilang beses nang hindi man lang nilalabas ang kanyang dila. Mahaba pa ang lalakbayin bago niya mapakinabangan si Sumochen, at pakiramdam ni Jingzi na kailangan pa niyang ipagpatuloy ang pagsusumikap. Sa oras na ito, may mahinang katok sa pinto sa labas. Tulad ng isang takot na USA, mabilis na tumalon si Sumochen mula kay Jingzi, inayos ang kanyang damit, at itinulak pabalik ang kanyang magulong buhok bago siya nakaramdam ng kaba. Sino ito? Ako, kamahalan. Boses ni Guiji ang narinig sa labas ng pinto. Kinagat ni Sumochen ang kanyang mga labi at abala sa pakikipag-usap kay Jingzi na nakalimutan pa niya ang tungkol sa kanyang munting kasambahay, na nagpahiya sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Guiji sa labas ng pinto, kamahalan. Are you okay? Pagkatapos sabihin iyon, marahil ay pakiramdam na siya ay walang ingat, mabilis na idinagdag ni Guiji, kung ang iyong kamahalan, hindi ka okay bakit hindi mo bigyan si Guiji ng ilang damit? Sa sandaling ito, bumukas ang pinto. Si Sumochen, na medyo namumula ang mukha, ay tumayo sa pintuan at tinitigan si Guiji, ano ang pinagsasabi mo? Ang tagal ko lang. Hindi ko siya nakikita, at marami kaming napag-usapan, saan? Ginawa. Anong ginawa ko? Ang sagot ni Sumochen ng, walang 300 tail ng pilak dito, ay nagpatunay kay Guiji sa kanyang iniisip. Palihim niyang sinulyapan ang loob at sinabing, oo, kamahalan, nagsasalita ka lang. Masyadong mainit sa labas. Malamig. Hiniling ng kamahalan kay Guiji na kumuha ng damit at lumabas. Hindi kita iistorbohin sa pagsasalita mo. Ang salitang, usap, ay sadyang binigyang diin. Namula ang magandang mukha ni Sumochen pagkatapos marinig ito, at pinutol niya si Guiji. Isang sulyap. Huwag kang mag-isip ng kalokohan, nag-uusap lang talaga tayo. Oo, kamahalan, naiintindihan ni Guiji ang lahat. Nakangiting sinulyapan ni Guiji ang dalawa, saka 2 beses na niyugyug ang katawan sa pintuan, siya nalaglag ang makapal na patong ng mga snowflake sa katawan. Orihinal na ayaw ni Guiji na abalahin ang kanyang kamahalan at Pangulong Jing, ngunit ang niebe ay pabigat at pabigat napakalamig. Pagkatapos pakinggan ang kanyang mga salita, napansin ni na Jingzi at Sumochen ang mga snowflake na nahuhulog sa labas ngayon. Ito ay naging mabigat na niebe. Noong unang dumating si Jingzi, ang kulay-abong kulay ng mga bluestone ay makikita pa rin sa lupa sa labas. Ngunit ngayon, ang lahat ay purong puti at natatakpan ng makapal na snowflake. Napakabigat ng unang snow sa Jingzhou. Sabi ni Jingzi na may emosyon. Matapos maglakbay sa panahon at makarating sa mundong ito, ang unang niebe na nakita niya ay nasa wasak na templo sa paanan ng Changsheng Mountain sa Jingxi. Naalala pa niya ang gabing iyon, nagkaroon sila ni Mu Qinren ng prangka na pagpupulong at nagkaroon ng matinding away. Kinabukasan pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Chuzo. Sinasabi na ang mapalad na niebe ay nagbabadya ng magandang ani. Sa unang pagkakataon na umulan ng niebe sa Jingxi, nagkaroon ng malaking digmaan. Ngayon ang unang snow sa Jingzhou. Ibig bang sabihin ay magkakaroon ng malaking digmaan ngayong gabi? Sa pag-iisip nito, lumingon si Jingzi kay Sumochen, dahan-daang bumababa ang mga mata nito mula sa magandang mukha nito.
Naramdaman ni Sumochen ang kanyang titig sa unang sandali, ngunit nang mapansin niyang dahan-daang nagtagal ang tingin ni Jingzi may hitsura ng infatuation sa ilang mahahalagang bahagi sa ibaba ng kanyang leeg. Agad na nalaman ni Sumochen na may iniisip siyang masama at mabilis siyang tinitigan ng masama. Inalis ni Jingzi ang kanyang tingin at walang magawang umiling. Tila kahit na magkaroon ng malaking labanan ngayong gabi, hindi niya ito makakasama. Sa oras na ito, kumuha na si Gueji ng makapal na cotton coat, at pagkatapos ay tumakbo sa pinto, nagkunwaring aalis, ngunit hinawakan si Sumochen. Saan ka pupunta? Nakahanap lang ako ng lugar, para hindi ko na maantala ang pag-uusap ng kanyang kamahalan. Tapos na tayo. Pumunta sa Imperial Kitchen at hilingin sa kanila na maghanda ng masasarap na pagkain at ipadala sila. Ah, maaga ba? Katatapos lang ng morning court, at katatapos lang nilang mag-almusal, kaya na-curious si Gueji. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Go lang kung sasabihin sa'yo. Oh, pumayag naman si Gueji at tumakbo palabas, nag-iisip pa rin. Dapat nasa mabuting kalagayan silang dalawa. Bakit galit na galit pa rin ang kamahalan? Pagkaalis ni Gueji, hinawakan ni Sumochen ang kamay ni Jingzi at mahinang bangulong, "Xiaonian ngayon, at gusto kong makasama ka buong araw. Ngunit alam ko rin na dumating kapag kabalik mo lang sa Jingzhou dapat akong masiyahan pagkatapos makita ako. Maaari kang kumain dito kasama ko, at pagkatapos ay hanapin ang pangalawang kapatid na babae at ang iba pa." Tumango si Jingzi, tumingin sa mambak na dibdib ni Sumochen, at hindi napigil ang mapabuntong hininga, talagang walang kabuluhan ang isip na ito, napakabukas ng isip. At siya ay nasa kalsada nitong mga araw, kaya natural na hindi siya kumakain ng mainit na pagkain. Nananabik pa rin siya sa mga pinggan sa Imperial Kitchen. Ate Huang. Pagkaalis ni Gueji, umupo sina Sumochen at Jingzi sa harap ng bintana, magkahawak kamay at nakikinig sa kanyang pinag-uusapan ang nangyari sa labas. Bagamat nabasa ko na ito sa mga pahayagan at liham, iba pa rin ang pakiramdam pagdating sa bibig ni Jingzi. Biglang may malutong na sigaw mula sa labas. Mabilis na binawi ni Sumochen ang kanyang kamay mula sa kamay ni Jingzi at tumayo, habang si Jingzi ay tahimik na tumalikod sa pinto, bakit niya nakilala muli ang maliit na loli na ito? Ang boses na ito ay masyadong pamilyar kay Jingzi. Si Su Xiaoxiao, Prinsesa Jinwang ang nakilala niya sa Jingxi. Nandito si Xiaoxiao. Naglakad si Sumochen sa pintuan at nakangiting sinabi. Ate Huang, nakita ko lang si Gueji na tumatakbo papunta sa Imperial Kitchen at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Ang sabi lang niya, ikaw ang nagtanong sa Imperial Kitchen na magluto at maghatid ng pagkain, alam kaya ni Sister Huang na hindi ako kumakain sa umaga, kaya siya nag-order nito. Yung nagluluto sa Imperial Dining Room diba? Hehe. Kaiba sa narinig niya sa Jingxi, ang boses ni Su Xiaoxiao ay napakabilis at makulit sa parehong oras. Ikaw, sinabihan kitang gumising ng maaga, ngunit hindi ka nakinig. Kung hindi ka pumunta sa Fukhen Palace, hindi ka man lang nag-aalmusal. Hehe, hindi mo ba alam na may Imperial Sister? Habang nag-uusap silang dalawa, galing din sa pinto ang boses niya. Biglang huminto ang boses ni Su Xiaoxiao, at pagkatapos ay narinig ni Jingzi ang tunog ng pagtakbo sa likod niya. Sa ilang sandali, si Su Xiaoxiao, isang maliit na lolita na nakasuot ng pink cotton skirt suit, ay lumapit kay Jingzi. Sa harap ni Zi, nagkatitigan ang dalawa, at nag-hello muna si Jingzi. Munting prinsesa, matagal nang hindi nagkikita. Napakawalan mong tao. Sabi ni Su Xiaoxiao sa nakakagulat na tono, tinawag si Jingzi na katulad noong una silang nagkita sa Jingxi. Ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo, nawalan ng pag-asa. Sa hindi inaasahan, ang reaksyon ni Jingzi ay magiging ibang sitwasyon sa mga mata ni Su Xiaoxiao, nahuli ko siyang gumagawa ng masama at inilantad siya, tama ba? Napakagaling mo. Hinabol mo ako hanggang sa palasyo. Nalaman mo pa na pumunta ako sa emperador. Pero masyado kang nag-iisip, hindi kita mapapatawad. Ha, walang hiya. Jingzi. Sumochen. Chapter 758, hindi ka rin naman niya ibubuli di ba? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Si Su Xiaoxiao ay inayos ng kanyang ama, si Haring Jin, na pumunta sa Jingzhou, at sinabi rin niya sa kanya na hindi siya nakapunta sa Jingzhou sa loob ng napakaraming taon, kaya sinamantala na lang niya ang pagkakataong ito para makilala si Sumochen at iba pa. Kung ito ay iba normally, tiyak na pupunta doon si Su Xiaoxiao, dahil mahilig talaga siyang maglaro, at matagal na siyang hindi nakapunta sa Jingzhou. Gayunpaman, nang makitang malapit na ang bagong taon, ang pagdating sa Jingzhou ay nangangahulugan na hindi niya magagawang ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanyang ama, at napakasigla ni Jingxi sa oras na iyon, lalo na si Jingzi, na lampas sa inaasahan ni Su Xiaoxiao. Nagawa niyang harmony ng maraming sekta ng mag-isa, at kunin din ang pinuno ng martial arts. Malaki ang epekto nito kay Su Xiaoxiao. Bagamat nasusumpungan niyang nakakainis si Jingzi minsan, si Su Xiaoxiao ay may pusong dalaga pa rin. Nang makita niyang ipinamalas ni Jingzi ang kanyang kapangyarihan, nakaramdam siya ng kakaibang hindi pa niya naramdaman sa kanyang puso. Nang maglaon, sa pagpupumilit ni Haring Jin, nalaman din ni Su Xiaoxiao na si Jingzi at ang kanyang partido ay babalik sa Jingzhou, kaya kaagad siyang pumayag.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago umalis, binitawan siya ni Jingzi at hindi na siya bumalik sa Jingzhou. Kaya mula sa oras na bumalik si Su Xiaoxiao sa Jingzhou hanggang sa pagpasok niya sa palasyo, papagalitan niya si Jingzi ng palihim sa kanyang puso araw-araw sa kanyang libreng oras. Dahil siguro sa sobrang pagagalitan niya, nagkaroon siya ng hallucinations, kaya bigla niyang nakita si Jingzi sa Fokhen Palace. Akala ko nagsisisi na siya sa pagpapaalis niya sa akin, kaya hinabol ko siya dito. Sa oras na ito, iniling ni Sumochen ang kanyang ulo upang tingnan si Jingzi na may mapaglarong ekspresyon, ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpang-inig sa mga tao. Mabilis na sinabi ni Jingzi ng matuwid, "Munting prinsesa, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Kailan kita hinabol? At saka, wala akong ginawa sa iyo, bakit ko hihilingin sa iyo na patawarin mo ako? Hindi ka pa tama. Kahit anong gawin ko, ganito pa rin ang pakikitungo mo sa akin." Nasa kalagitnaan na ng kwento si Su Xiao, na parabang siya ay napinsala ng gusto kaya tumigil na lang siya sa pagsasalita. Ang mga mata ni Sumochen ay tumingin kay Jingzi na mas may hinanakit. Anong masamang tao? Palihim na nagreklamo si Jingzi sa kanyang puso, ngunit sinabi, "Munting prinsesa, naisip mo ba na babalik ako sa Jingzhou kasama ang kanyang kataas-taasang prinsipe ng korona? Ngunit nag-iisa pala akong pumunta sa Liangzhou, kaya may sama ng loob ka sa akin. Ngayon, kailan mo ba sinasadyang gumanti sa akin sa harap ng iyong kapatid?" Ano? Pinag-cruise ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga braso, ngunit ang kanyang mga suso ay hindi katimbang sa kanyang maliit na figure kaya hindi man lang niya ito may akap sa kanya. Tiningnan ni Jingzi ang malambot na hugis na na-deform dahil sa kanyang sadyang pagpisil. Matapos itong makita, si Jingzi ay lihim na nag-alala, ang ganitong pagpisil ay makakaapekto sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, sa kasalukuyang relasyon nilang dalawa, tiyak na hindi siya bibigyan ni Jingzi ng masiglang aral tungkol sa kalinisan ng regla. Su Xiaoxiao. Nanirahan sa palasyo nang dumating siya sa Jingzhou. Siya at si Sumochen ay nagkaroon ng magandang relasyon mula noon, at wala silang gagawin araw-araw. Halika at makipag-chat sa kanya. Gayunpaman, nang ang dalawang babae ay hindi na bata, kahit na mayroon silang magandang relasyon, hindi nila binanggit ang iba pang miyembro ng opposite sex, kabilang si Jingzi, sa harap ng bawat isa. Kaya hindi alam ni Sumochen na kilala ni Su Xiaoxiao si Jingzi, at hindi rin alam ni Su Xiaoxiao, kaya nang makita niya si Jingzi sa Fokhen Palace, nag-ilusyon siya na narito si Jingzi para hanapin siya. Sabihin mo sa akin, bakit ka palihim na pumunta sa Fokhen Palace para makita ako? Sa wakas ay nagkaroon ng bagong pagkaunawa si Jingzi sa pagiging narcissism ni Su Xiaoxiao. Gaano ba siya kalaki sa lalaking mag-isip ng ganoon? Munting prinsesa, hindi ko man lang alam na nasa palasyo ka, kaya bakit ako pupunta dito para makita ka? Nagsisinungaling ka. Anong ginagawa mo dito? Ipinikit ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Nandito ako para makita ang kapatid mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong. Ate Huang. Pagkatapos ay tumalikod si Su Xiaoxiao upang tingnan si Sumochen, at nakuha ang kanyang positibong sagot, at pagkatapos ay nagsabi na may mukhang hindi makapaniwala, "Ate Huang, paano mo makikilala ang gayong walang hiyang tao? Munting prinsesa, parang wala akong ginawa sa'yo. Bakit ang walang hiya mo?" Kumurap-kurap din si Sumochen at nagtanong, "Si Xiaoxiao, talagang walang hiya siya, pero karamihan sa mga tao ay hindi alam iyon. Saan mo nalaman iyon? Hindi ka niya ibubuli, di ba? Kung maglakas loob siyang ay bully ka, sabihin kay Sister Huang, at tutulungan ka ni Sister Huang turuan siya ng leksyon." Sa pagtingin kay Jingzi, ngumuso si Su Xiaoxiao, siya. Hindi niya ako binubuli, paano niya ako nabuli? Hindi siya hinanap ni Jingzi, ngunit maaari siyang magpakita sa Fokhen Palace kasama si Su. Si Mo Chen ay nag-iisa dito, at pagkatapos ng maikling panahon ng pananabik, napagtanto ni Su Xiaoxiao na walang simple sa kanilang dalawa. Lalo siyang nagalit nito, at nahihiya siyang sabihin ang sinabi ni Jingzi tungkol sa pananampal sa kanya at pang-aapi sa kanya muli sa harap ni Su Mochen. Sa sandaling umikot ang kanyang mga mata, pumasok sa kanyang isipan ang kanyang plano. Sister Huang, bagamat hindi niya ako binubuli niya ang aking nakatatandang kapatid na babae. Sabi ng aking nakatatandang kapatid na babae, siya ay walang hiya. Ang iyong senior sister, Qiu Chen. Mabilis na tumango si Su Xiaoxiao at sinabing, "At hindi lang ang aking senior na kapatid, sa Jingxi noong panahong iyon, nakita ko rin siya kasama si Mu Qingren mula sa Waxian Pavilion at ang kanyang apprentice, si Pei Yangxi mula sa Kunlun Mirror, at Qingqiu mula sa Qindian Sect. Lahat sila ay hindi malinaw. Sabi mo, hindi ito walang hiya o ano? Damn it! Nagmura si Jingzi sa kanyang puso. Nag-aksaya siya ng mahabang panahon para lamang magsalita tungkol sa usapin ni Merongshi. Binalak din niyang dahan-daang sabihin ang mga usapin ng ibang babae sa hinaharap, upang mabigyan ng buffer si Su Mochen. Oras. Ngunit itong si Su Xiaoxiao ay may sakit, at agad niyang inihayag ito sa harap ni Su Mochen. Qiu Chen, Mu Qingren. Kinagat ni Su Mochen ang kanyang mga ngipin at bamulong. Bagamat hindi pa niya nakakausap sina Qingqiu at Pei Yangxi, narinig na niya ang kanilang mga pangalan noon.
Pagkatapos ng lahat, sila ang sikat na Yunjing sa mundo. Dobleng kagandahan. Mula nang makilala niya si Jingzi, ginawa niya ang kanyang paraan upang malaman ang tungkol sa karanasan ni Jingzi sa buhay at ang mga taong may kaugnayan sa kanya. Natural, mas naging pamilyar siya sa pangatlo at pang-apat niyang kapatid na babae, kaya kapag nabalitaan niya ang tungkol sa kanila, hindi siya pumunta doon. Kunin ito mula sa puso. Ngunit para sa natitirang dalawa, kailangan nating pag-usapan ito. Gayunpaman, sa harap ni Su Xiaoxiao, walang pag-atake si Su Mochen. Binigyan lang niya ng ilang tingin si Jingzi para maintindihan niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Su Xiaoxiao, talagang walang hiya. Well, Sister Huang, nakikita mo kung ano ang sinabi ko, tama. Kahit na iniisip mo, kung gayon siya ay dapat na walang kahihiyan. Pagmamalaki ni Su Xiaoxiao. Nang matapos, parang may naalala siyang muli, at tumingin kay Su Mochen na medyo nagulat, Sister Huang, hindi ka rin niya binubuli, tama. At, binubuli ka niya hanggang Fukhen Palace. Nanlaki ang mga mata ni Su Xiaoxiao at tinakpan niya ang kanyang mga mata. Sabi niya sabay subo. Siya. Paano ito posible? Hinawi ni Su Mochen ang ilang hibla ng buhok mula sa kanyang noo at nagmamadaling nagpaliwanag, ngunit ang kanyang kilos at pag-uugali sa sandaling ito ay walang pinagkaiba noong si Su Xiaoxiao ay hindi binubuli. Kaya't pagkatapos niyang magsalita, ibinuka ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga labi at iniisip na ang lalaking ito ay masyadong makapangyarihan, bakit pipiliin lang niya ang magagandang babae na tulad natin para ay bully. At binubuli din niya ang Imperial Sister. Hindi ba siya natatakot na ang kanyang tiyuhin ng imperial ay magpaganda sa kanya kapag siya ay galit? Kahit na siya ay sapat na maganda. Kabanata 759 siya, pumasok. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Ang pagkain ng pagkain mula sa imperial na silid kainan sa palasyo ay dating isang mailap na panaginip para kay Jingzi. Ilang beses na siyang tinalikuran ni Su Mochen. Ngayon sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kumain sa Fukhen Palace. Tuwang-tuwa pa rin siya. Sinong mag-aakala na makikilala niya si Su Xiaoxiao? Nang dalhin ni Guiji ang pagkain, natural na nanatili si Su Xiaoxiao upang kumain kasama nila nang walang anumang intensyon na maging isang bumbilya. Bukod dito, habang kumakain, malinaw niyang sinabi kay Su Mochen ang tungkol sa mga romantikong eksena noong kasama ni Jingzi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Mu Qingren at iba pa noong nasa Jingxi sila. Bagamat ang pahayagan at si Jingzi ay parehong nagkwento kay Su Mochen tungkol kay Jingxi, hindi pa nakarinig si Su Mochen ng ganitong uri ng eksena ng agawan ng lalaki at babae, kaya't nakinig siya ng may kasiyahan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at tumingin kay Jingzi ng may mabangis na tingin. At ilang beses siyang tumigil sa pagsasalita. Sa oras na ito, nagpapasalamat si Jingzi na naroon si Su Xiaoxiao. Kung wala siya roon, kailangang magtanong si Su Mochen tungkol sa relasyon nila ni Qiu Chenchen, Mu Qingren at iba pa. Obviously, hindi ngayon ang tamang araw. Mas mabuting tumakas kaysa umamin. Sa makatuwid, ang pagkain sa Imperial Kitchen ay walang lasa sa bibig ni Jingzi. Mabilis niya itong hinabol, at saka sinamantala ang mainit na usapan ng dalawang babae para magpaalam at tumakas. Nang makita si Jingzi na nawala na parang nawawalang aso sa puting nyebeng langit at lupa, si Su Xiaoxiao ay pumulupot sa kanyang mga labi at nagsabi, Sister Huang, sa kabutihang palad narito ako, kung hindi, paano mo malalaman na siya ay napakawalan Jie? Natatakot akong malinlang kanya. May lubos na pagmamalaki sa pagkuha ng kredito. Oo, salamat kay Xiaoxiao. Sabi ni Su Mochen na nakakunot ang noo habang hawak niya ang kanyang pink na kamao. Ang mga bakas ng paa na naiwan sa lupa ay dahan-daang natatakpan ng hangin at nyebe, at hindi nagtagal ay wala ng bakas ng paglalakad. Ang tanging naririnig niya ay ang sumisipol na hanging hilagang sumisipol sa kanyang mga tainga. Plano ni Jingzi na umuwi ng diretsyo, ngunit nang madaanan niya ang pinto ng bahay ni Wenxiang, huminto siya. Palaki ng palaki ang hangin at nyebe sa labas, ngunit pagpasok niya sa lungsod, hiniling niya kay Hanhan na magmaneho muna pauwi. Mag-isa siyang lumabas ng palasyo at naging snowman nang makarating siya sa pintuan ng Wenxiang residence. At alam din niyang bukod kay Hanhan ay wala na sigurong ibang tao sa bahay. Gusto ni Zhou Xining na tanggapin si Merong Shi, at kinailangan ni Zhang Xiaoyu na bantayan ang tindahan, kaya malamang na nasa Wenxiang Julie sila. Ayaw niyang pumasok sa ganitong oras. Kung muli niyang nakilala si Merong Shi at ang iba pang mga babae, nang walang mga pagpigil sa korte, alam ng Diyos kung ano ang mangyayari. Pero kahit papaano, hindi makagalaw ang mga paa niya. Ang kanyang babae ay nasa loob, at si Su Mochen ay galit na hindi na siya makapaghintay na pumasok ng tahimik, hanggat hindi pa rin siya nakasagasa kay Merong Shi. Inaliw ni Jingzi ang kanyang sarili sa kanyang puso, at pagkatapos ay lumapit kay Wenxiang Julie. Sa ikalawang palapag ng Wenxiang residence, inayos na ni Zhou Xining ang tirahan para kay Merong Shi at sa iba pa, at ngayon ay pumunta sa silid ni Zhang Xiaoyu. Pinalibutan siya nina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong. Alam nilang pumunta si Zhou Xining sa korte dahil kay Reyna Yaoyao, ngunit hindi nila inaasahan na susundan siya ni Reyna Yaoyao pabalik upang manirahan sa Wenxiang. Gayunpaman, hindi masyadong maganda ang mukha ni Zhou Xining, at mas lalo silang na-curious dito. Pangalawa ate, bakit ang sama ng tingin mo? Nag-aalalang tanong ni Yu Xiangrong.
Ikalawang kapatid, nang pumunta ka rito kasama si Reyna Yayaw, tinanong mo ba siya tungkol sa Young Master? Nag-aalala pa rin si Zhang Xiaoyu kay Jingzi. Matapos marinig ang kanyang sinabi, sumagot din si Yu Xiangrong, Queen Yayaw. Iyon nga ang sinabi ng mga tao. Napakaganda niya at nakakainggit. Bakit ang ganda niya? Isa lang siyang fox. Nang marinig niya ang tungkol kay Merongshi, nagalit si Zhou Xining at agad na sumagot, kung tungkol sa pangalawang kapatid na babae, gaano siya kaganda? Siya ay mas mababa sa atin tulad ni Narong at Xiaoyu. Kailan? Kumpara kay Merongshi, parehong mula sa iisang pamilya sina Yu Xiangrong at Zhang Xiaoyu, tiyak na pupurihin sila ni Zhou Xining at hahamak si Rongshi. Ang dalawang babae ay natigilan pagkatapos marinig ito, at ang mukha ni Yu Xiangrong ay namula, ang kanyang maliit na ulo ay nakayuko, at kanyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Si Zhang Xiaoyu, na medyo namumula rin ang mga pisngi, ay nagwagayway ng kanyang mga kamay at sinabing, ikalawang kapatid na babae, huwag mong sabihin iyan. Ayokong maging maganda, lalo na si Reyna Yayaw. Sabi ko kaya ko. Humalukip-kap si Zhou Xining at sinabi sa malakas na boses. Ang kanyang pagganap ay nahulog sa mga mata ni Zhang Xiaoyu, na mas nakaramdam ng kakaiba at nagtanong ng may pagtataka, ikalawang kapatid na babae, ano ang nangyari? Bakit galit na galit ka kay Reyna Yayaw? At mayroon bang anumang balita tungkol sa Young Master? Don't mention it. Siya, nagagalit ako kapag binabanggit ko siya. Tuwang-tuwa si Zhou Xining nang makita si Jingzi nang hindi inaasahan sa korte, ngunit may nangyari tungkol kay Merongshi, at saglit silang nag-away. Dahil sa katayuan ni Merongshi bilang reyna, hindi sinamantala ni Zhou Xining, nakaramdam ako ng matinding galit sa aking puso, at natural na nakadirekta ito kay Jingzi okay lang makipaglandian sa isang babae, ngunit ano ang ibig sabihin ng lamandi sa gayong reyna? Nang sabihin niya ang nangyari tungkol kay Merongshi, gamaan ang loob ni Yu Xiangrong, at sumali rin si Zhang Xiaoyu sa krusada ni Zhou Xining. Gayunpaman, ang target ng kanyang krusada ay si Merongshi lamang. Ang Young Master ay napakahusay, paano niya ito pakakawalan? Ikalawang kapatid na babae, ang reyna ang may kasalanan. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, naramdaman kong hindi siya isang mabuting babae. Ang hitsura na iyon ay tulad ng isang kawit, paano ito maiiwasan ng isang tao? Napakagaling ni Young Master, siya dapat may iniisip ako tungkol sa Young Master. Kaya, pangalawang kapatid na babae, hindi ko masisisi ang Young Master para dito. Hindi naman talaga galit si Zhou Xining kay Jingzi. Sa pangunguna ni Zhang Xiaoyu, tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Sir! Lumapit sa bintana ang nahihiyang si Yu Xiangrong at pinanood ang hangin at nyebe sa labas na palaki ng palaki. Minsan ay tinatangay ito ng hangin sa bahay, kaya gusto niyang abutin at isara ang bintana. Sa sandaling ito, nakita niya si Jingzi na gumagala sa labas ng pinto ng Wenxiang residence. Kahit na ang hangin at nyebe ay mabigat at ang kanyang ulo at katawan ay natatakpan ng makapal na nyebe, ang anyo ni Jingzi ay matagal nang nakaukit sa kanyang puso, at nakilala pa rin ito ni Yu Xiangrong sa isang sulyap. Nasaan na? Agad na tumakbo sina Zhang Xiaoyu at Zhou Xining matapos itong marinig. Sa oras na ito, si Jingzi sa ibaba ay nagkakaroon ng matinding ideolohikal na pakikibaka sa labas ng pintuan ng Wenxiangju kung papasok o hindi. Sa wakas, parang nakapagdesisyon na siya, naglakad siya patungo kay Wenxiangju. Mr. Young Master. Siya, papasok na siya. Sa panahong ito, si Yu Xiangrong ay nananatili kay Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, at bihirang mautal, ngunit nang makita niyang muli si Jingzi, nahulog pa rin siya sa dati niyang ugali na kinakabahan. Nagkatinginan sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu at masayang ngumiti. Pagdating niya, sa tingin mo ba dapat natin siyang pansinin? Pagkatapos magsalita ni Zhou Xining, tumingin siya kay Yu Xiangrong. Ay, hindi ko alam. Nakikinig ako sa pangalawang kapatid na babae. Si Zhang Xiaoyu ay naging katulad ni Yu Xiangrong, pinipiga ang kanyang mga kamay at nakaramdam ng kahihiyan. Okay, tingnan mo lang ang mata ko. Pagkatapos sabihin iyon, tahimik na sinabi ni Zhou Xining, sa tingin mo ba mauna siya rito, o sa tabi? Hindi. Sina Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong ay parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Mata. Chapter 760 Haha, babae. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Si Jingzi ay orihinal na gustong pumasok sa harap ng pintuan ng Wenxiangju, ngunit ngayon ang lobby sa unang palapag ay napakapopular sa mga nagkukwento, at mayroong isang dagat ng mga tao. Sa bawat taong papasok, may mananagot sa pagkolekta ng pera. Kung ganito ka papasok, siguradong makikilala ka ng iba. Malamang na magdudulot ito ng sensasyon, at tiyak na malalaman ito ni Merongshi. Pag-aari niya ang ari-arian at hindi siya bonibisita pagdating niya, iniisip na iniiwasan siya nito, na parang may ginagawang mali. Kaya't pumasok siya sa likod ng pinto, ngunit nakatagpo pa rin siya kay Shishi, ang kasambahay na si Shisan sa maliwanag na bahagi ng Wenxiangju. Jing, siya. Nang makitang si Shito ay sisiga, si Jingzi ay mabilis na gumawa ng kilos ng katahimikan, hinaan mo ang iyong boses. Si Shito ay isa ng matalinong tao. Matapos marinig ang sinabi niya, mabilis na bumulong si Jingzi, President Jing, bumalik ka na. Tumango si Jingzi, kumusta ang negosyo ni Wenxiangju? President Jing, mula nang ipakilala ang mga espiritu at mga mananalaysay, ang negosyo ni Wenxiangju ay talagang maganda.
Manpower masyadong abala kaya si MS Zhang ay umupa ng maraming tao, at siya ay napakamalasakit sa aming mga lingkod, at ilang beses niyang tinaasan ang aming buwan ng sweldo. Ngayon ang lahat ay puno ng lakas. Gusto mo bang tawagan ko ang lahat? Halika dito, President Jing. Sa huling pagsusuri, parehong sina Shisan at Zhang Xiaoyu ang namamahala sa mga gawain ni Wen Xiangju sa ibabaw, at si Jingzi ang boss sa likod ng Wen Xiangju. Pagbalik ng amo, hindi maiiwasan ang lecture. Sa partikular, bagamat wala si Jingzi sa Jingzhou, palaki ng palaki ang kanyang reputasyon sa Jingzhou dahil sa mga pahayagan at mga storyteller. Maraming mga bagong lalaki ang hindi naniniwala na si Jingzi ang kanilang tunay na tindera, at lahat sila ay nagsasabi na siya ay nagyayabang, kaya lalo na umaasa si Shisanye na magpakita si Jingzi. Gayunpaman, si Jingzi ay hindi masyadong maluwag. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, kababalik ko lang. Hindi ako nagmamadaling bigyan ka ng pagsasanay. Hindi pa huli ang lahat para maghintay ng 2 araw bago mag-training muli. Magsikap ang lahat. Bibigyan kita ng mga year-end bonus sa katapusan ng taon. Salamat, President Jing. Hindi nalungkot si Shisan dahil sa pagtanggi ni Jingzi, at lalo siyang natuwa nang marinig niya ang tungkol sa year-end bonus. Nga pala, nasa itaas ba ang pangalawang kapatid ko? Bueno, dumating si Zoshiren dito kanina lang, at nagdala siya ng 2 magagandang babae at inayos sila sa kwarto sa tabi ni Miss Zhang. Marahil sa takot na magdulot ng sensasyon, hindi ipinaalam ni Zhou Xining ang pagkakakilanlan ni Merong Shi sa mga tagalabas, ngunit siya ay inayos na manirahan sa tabi ni Zhang Xiaoyu. Ang operasyong ito ay medyo nakakalito. Nandito ba si Miss Zhang? Tumango si Shisan at sinabing, oo, nandito rin ang anak ng pamilya ni Yu Guogong kapag wala si President Jing sa Jingzhou, araw-araw pupunta rito sina Zhou Shiren at Miss Yu para hanapin si Miss Zhang. Matapos marinig ito, mas lalong naguluhan si Jingzi. Posible kayang bumuo ng nagkakaisang prente ang 3 babae noong wala siya. Nagulat man ako ay lihim pa rin akong natuwa. Ito ang nagligtas sa akin ng maraming problema. Okay, naiintindihan ko, sige at gawin mo ang iyong trabaho. Aakyat ako sa itaas para makita ang aking pangalawang kapatid na babae at ang iba pa. Oo, Presidente Jing. Pagkatapos sabihin iyon, umatras si Shisan ng may espesyal na pag-iintindi sa kinabukasan. Ang 2 pang babae ay nagulat kay Jingzi, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, na isang magandang bagay din. Kung nandito lang si Zhou Xining, malamang natatanungin niya si Merong Shi tungkol sa lahat ng bagay tulad ni Su Mochen. 3 ang babae dito, kaya siguradong hindi masyadong malupit. Maari rin niyang ipaliwanag ito sa harap ng 3 babae. Kung mas maraming tao ang natatakot sa isang bagay, mas darating ito sa kanila. Naglalakad si Jingzi sa ikalawang palapag nang may lumapit sa kanya sa hagdan. Ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo at binalak na tahimik na pumunta sa silid ni Zhang Xiaoyu sa ikalawang palapag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo ang figure sa kanyang harapan. Lumingon siya sa kaliwa, at ang figure ay lumingon sa kaliwa. Lumingon siya sa kanan, at ang figure ay lumingon sa kanan. Naulit ito ng ilang beses, at nagalit si Jingzi. Maaari ko bang hayaan na ay bully mo ako sa aking teritoryo? Dahan-daang itinaas ni Jingzi ang kanyang ulo, handang makita kung sino ang may lakas ng loob na pigilan siya. Maliit ang mga paa, nakasuot ng puting bota na hanggang tuhod, at isang pares ng mahaba at payat na binti. Isang babae. Natigilan si Jingzi. Ang babaeng maaaring lumitaw sa ikalawang palapag mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at nakita si Yao Saint Chusia na ang mga kamay ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib at nakatingin sa kanya na may mapaglarong ekspresyon. Pumunta si President Jing upang makita ang ating reyna. Bahagyang tumango si Chusia at mayabang na sinabi. Mabilis na gumagana ang utak ni Jingzi at nag-iisip siya ng mga countermeasure. Ang silid ni Merong Shi ay nahiwalay sa silid ni Zhang Xiaoyu ng pader. Ngayon ay nakita siyang muli ni Chusia. Kung hindi siya pumunta para makita si Merong Shi, masyadong halata para sa kanya na pumunta sa tabi. Bakit hindi ka nalang pumunta kahit saan at umuwi para batiin si Zining? Si Jingzi, na nakaisip nito, ay agad na tumawa at nagsabi, nahulaan talaga ito ng santo. Dumating ang reyna at ang santo sa Wenxiang residence. Bilang may-ari, gusto kong tanungin noong una ang reyna at ang santo kung paano sila nakatira, ngunit nang makita ko ang santo ito ay mukhang napakalibang at nakaka-relax, sa palagay ko ito ay isang magandang paglagi. Ngunit mayroon akong dapat harapin, kaya nanalo ako. Pagkasabi nito ay inilahad niya ang kanyang mga kamay at tumalikod na para umalis. Huwag. Nang makitang bumaba na si Jingzi ng 2 hakbang nang hindi lumilingon, malakas na sinabi ni Chusia, kung gayon, tinatawag kitang reyna namin. Huwag. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Jingzi na huminto. Kung si Chusia ay sumigaw, hindi lang si Merong Shi ang makakaalam, kundi si Zhou Xining at ang iba pa ang makakaalam. Hindi siya si Dayo, kaya ang katotohanan na siya ay nanatili sa labas ng bahay at nanatili sa labas ng bahay ay hindi dapat malaman ng sinuman. Nang makitang natatakot siya, naisip ni Chusia sa kanyang sarili na mabuti ang kanyang hula. Mula nang magkabalikan ang Reyna at Jingzi mula sa labas noong sila ay nasa Liangzhou,
kakaiba na ang kinikilos nilang dalawa, lalo na ang estado ng Reyna kapag pinag-uusapan si Jingzi at ang sitwasyon sa korte ng Angwo. Nakakamangha ang pagganap, tiyak na may nangyari sa kanilang dalawa. Tapos sabi niya sabay ngiti, may sasabihin ba si President Jing ng tahimik sa ating Reyna? Pero nahihiya ka kapag nakikita mo ako, di ba? Haha, naiintindihan ko. Gusto ko lang bumaba para makinig sa nagkukwento ano bang sinabi mo. Pumunta ka na lang sa kwarto at hanapin ang Reyna natin. Hindi ako papasok at istorbohin ka. Haha, babae. Alam mo ang martilyo. Iiyak na sana si Jingzi ngunit walang luha, at iwinagayway ang kanyang mga kamay, ang santo ay talagang mabilis at matalino. Haha, katamtaman lang. Si Chu Xia ay labis na nagmamalaki at hinimok siya, bilasan mo at hanapin ang ating Reyna, tama? Hindi ba? Hindi mo ba alam ang lugar? Ihahatid kita. Hindi na kailangan. Mabilis siyang pinigilan ni Jingzi, akin ang Wenxiang residence na ito. Huwag mo akong abalahin. Pumunta ka kaagad. Makinig sa libro sa ibaba. Gusto niyang idirekta siya palayo para makatakas muli si Jingzi, ngunit walang balak si Chu Xia na bumaba, ngunit naglakad ng ilang hakbang pababa, tumabi kay Jingzi, at sumailalim sa kanya. Huminto siya sa hagdan, hamarang sa daan para umalis, at inangat ang ulo at sinabing, huwag kang mag-alala, babantayan ko si President Jing na pumasok, at pagkatapos ay bababa na ako. Iiyak na talaga si Jingzi, nakatingin kay Chu Xia na humaharang sa pasukan sa hagdan, tila imposibleng hindi pumunta sa Merongshi ngayon. Sige, pupunta ako. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga ngipin at dahan-daang umakyat. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.